So may I request everyone to please stand. Maminahal tayo manalangin para sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli sa oras na ito, maraming salamat po. Marami, mahal na Panginoon, sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Tos puso kami nagkapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat po marami, mahal na Panginoon. Napakabait mo, Diyos. Salamat sa iyong banal na presensya namin at Ama, sa mga patutuo namin na pakinggan. At sa mensahe na mapindila na encouraging words sa aming beloved Philip, O God. Malapay na pagpalain mo kaming lahat sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Alisin niyo po ang mga hadlang sa aming kalagitnaan. And bind the power of darkness, unbelief and doubt, sin runs us out. In Jesus' name, Amen. Tayo may makabalik sa ating maupuan mo, minamahal. At first and foremost, the giving of praise, worship, thanksgiving, glory, honor, and majesty belongs to the Most High God, our loving Creator, our dearest Jesus Christ. Amen. And we give double honor and respect to the man of God, the prophet of God, our dearly beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeda, and our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Hindi natin makalimutan ang mga turo at pangaral ng ating beloved parents in the Lord. Amen. At sa buong sangbahayan po ng ating beloved parents in the Lord, at ganyan din po sa ating beloved Philip, beloved Ray, sa kanilang baby, sa ating mga kamanggagawa, sa ating mga co-preachers, sa ating lahat, isang pinagpalang araw sa araw na ito. Amen. Tayo po mo minamalagdad ako sa pagkinig ng salita ng Diyos. Kindly open your Bible from the book of Ecclesiastes, chapter 5, verse 1. Amen. Kindly open it and read it. Praise the Lord. From the book of Ecclesiastes, chapter 5, verse 1. Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Amen. Ayon po sa aklat ng Ecclesiastes, ang kabanata ay 5, ang talata ay 1. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasabahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. So ating pong pag-aaralan sa oras na ito, tinatawag na, keep thy foot when thou goest to the house of God. Everybody say, amen. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa bahay ng Diyos. Everybody say, amen. So entering the house of God, mga minamahal, should be done reverently. Everybody say, amen. Pag tayo po ay nasa bahay ng Diyos, sabi ng Biblia, should be done reverently. Ito po ay tinatawag na house of God. Habang tayo nagtitipon, sa oras na ito ay tinatawag itong house of God. Everybody say, amen. Ang church, mga minamahal, ang iglesia, tinatawag siyang temple of the Holy Spirit. Everybody say, amen. Temple of God. Nandito ang ating mabait na Diyos. Our special guest, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Dahil sabi ng Biblia, 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. It is a great blessing to be in the house of the Lord. Everybody say, amen. So mga minamahal, bless. Napakinggan natin yung salitang bless kanina, mga minamahal. Bless refers to the well-being of those because of their right relationship with God and His Word. Receive God's kingdom. Ever say amen? Natanggap natin ang kaharian ng Diyos. Hindi basta-basta ang kaharian ng Diyos. What is the kingdom of God? According to the scriptures, the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and joy of the Holy Ghost. Ever say amen? Nandito ang presensya ng ating mahal na Panginoon abang tayo nasa bahay ng Diyos. Nakasalo natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Noong araw, sabi ng ating beloved Lots doon sa dako ng Winnipeg, noong araw, mga minamahal, ang mga unang apostoles, abang sila ay nag-aantay sa banal na Espiritu Santo ng Diyos, they were tarry in Jerusalem. They fasted 10 days, mga minamahal. At the day of Pentecost, mga minamahal, as a rushing mighty wind, mga minamahal, fill the room
mga minamahal, and they were filled with the Holy Ghost. And they began to speak another tongues, they prophesy. Amen. And they become boldly to share, to proclaim the word of God. Kahit sila'y pinagpapatay, mga minamahal, hindi sila umatras. Bakit? Natanggap nila ang Espiritu ng Diyos, ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Ganon kalaga ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Amen. Kaya sabi ng Biblia, when you enter into the house of God, should be done reverently. Ibig sabihin, buong galang na tayo po'y nasa bahay ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, buong galang tayo narito, sabi ng Biblia, rather than carelessly, be spiritually prepared. Amen. Kailangan be spiritually prepared. Ihanda natin ang ating sarili. Tayo tutungo sa bahay ng Diyos. Wala tayong pupuntahan, hindi pasyalan. Ang ating pupuntahan, ang bahay ng Diyos. To meet the presence of God. Amen. Pag madaman natin ang banal na presensya ng Diyos, ang ating layunin, bakit tayo nasa bahay ng Diyos? To meet the presence of God. Amen. Kasi ko just imagine, mga minamahal, ang Diyos, sabi nga ng Biblia, heaven is my throne and earth is my footstool. But to this man will I look. Sa atin nakatingin ang Diyos ngayon. Amen. To these people, ibig sabihin to this man, ang mata ng Diyos rest upon them to them that fear Him. Amen. So sabi ng Biblia, be spiritually prepared. Ibig sabihin, tayo'y prepared kung tayo pupunta sa bahay ng Diyos. Wala tayong kaaway, wala tayong kachismisan, kundi pupunta tayo sa bahay ng Diyos para magpuri, magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi mo ng banal na kasulatan, be spiritually prepared before coming, then be ready to hear and obey what you hear. Amen. Be ready to hear. Ibig sabihin, tayo po'y handa makinig. Why we come to the house of God? Kindly open your Bible from the book of Psalm chapter 84 verse 4. Kindly. 84 verse 4 ng Psalm. From the book of Psalms, chapter 84, verse 1. How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. Amen. 84 verse 4. 84, verse 4. Blessed are they that dwell in thy house. They will be still praising thee. Selah. Amen. Episaklat ng mga awit ang Kabanata 84, 1 at 4. Kainam ng iyong mga tabernakulo, O Panginoon ng mga hukbo. 4. Mapalad silang nagsisitahan sa iyong bahay. Kanilang pupurihin kang palagi. Everybody Selah. shout, Amen. praise the Lord. Amen. Blessed are those who dwell in the house of God. Amen. And ibig sabihin, blessing pronouns. Reasons why we are in the house of God, because blessing pronouns. Those who are in the house of the Lord, amen, they are blessed. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sila'y pagpapalain ng Diyos. Ibig sabihin, blessed are they that dwell in thy house. Those who go to the house of the Lord, mga minamahal, seeking His presence, will receive His blessing. Amen. The blessing includes, mga minamahal, the nearness of God. Amen. Ang Diyos ay malapit sa atin. Kapag tayo nasa bahay ng Diyos, ibig sabihin, the nearness of God. And sabi po ng Biblia, a renewed spiritual strength. Amen. Tayo po'y lalakas kapag tayo nasa bahay ng Diyos. Renew spiritual strength. Amen. Sapagkat pag namadama natin ang banal na presensya ng Diyos sa buong linggo, mga minamahal, yun po ang ating maging kalakasan. Amen. Ma-renew ang ating spiritual, malilinis ang ating kaluluwa. Amen. Ibig sabihin, lalakas muli tayo kapag tayo nasa bahay ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung ating ibang kapatiran, mga minamahal, sinisikap kahit malayo doon sa Pilipinas, especially sa Pilipinas, dahil mahirap yung ating mga kapatiran. Subalit kahit sila'y napakalayo sa bahay ng Diyos, naglalakad ng ilang oras
para makarating lamang sa bahay ng Diyos. Everybody say praise the Lord. So dito mga minamahal, siguro wala na naglalakad. Amen. Meron ba naglalakad dito? O wala. Lahat kayo merong sasakyan, pinagpala kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Di ba mga minamahal? Doon sa ating lugar sa Pilipinas, mga minamahal, pagkaroon na meron na mga anniversary o mga gawain, talagang nakasabit na lang yung iba. Meron tayong gawain doon sa Zamboanga, mag-travel ng 7 hours. 7 hours travel. Ang kanilang sasakyan, yung multicab. Alam niyo yung multicab? Amen. Kayong nuupuan ng kahoy. Sa 7 oras ka namang, mga minamahal, talagang lubak-lubak yung daan. Pero walang yung upuan kahoy lang. Napakasakit siguro. Mga minamahal noon. Amen. Pero tinitiis para makarating lamang sa bahay ng Diyos. Amen. Pero tayo 15 minutes lang. Nandun na tayo sa bahay ng Diyos. Amen. Pinagpala kayo rito. Amen. Mga minamahal, napakaganda man lang yung mga sasakyan, napakaganda man lang yung mga bahay. Dollar pa yung kinikita. Palapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Say praise the Lord. So tayo magalak kung tayo pupunta sa bahay ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, renew spiritual strength. Kapag tayo nanghihina, nanlulupaypay, wala kang ibang pupuntahan kundi ang bahay ng Diyos. Wala kang ibang pupuntahan, mga minamahal, kundi dumalo sa gawain sapagkat nandoon ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Nandoon ang salita ng Diyos. Amen. So renew in spiritual strength, answered prayers. Pakinggan ng Diyos yung ating dalangin. Amen? Lahat tayo po yung pinapakinggan ng Diyos. Kapag tayo nandito, nananalangin, tumatawag sa Diyos, sabi nga po, wonderful experience of believers is, mga minamahal, tinatawag na prayer. Amen? When the church, when the children of God are gathered together and pray, whether they are few or many, when they pray, they move the hand that rule the universe. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kapag tayo nanalangin, mga minamahal, sabi ng Biblia, ang Diyos nakikinig sa ating mga dalangin. Amen? Nandun ang kapangyarihan ng ating mahal na ang kamay ng Diyos ay kikilos sa buhay natin. Kaya napakaraming testimonyo. Hindi tayo matatapos makinig ng testimonyo sa mga kapatiran, sa mga probinsya. Amen? Doon sa Visayas, napakaraming testimonyo. Meron tayong mga kapatiran doon, mga minamahal, napakalaki ng tiyan. Yung tiyan niya kasi parang 9 na buwan. Pero payat yung sister. Mga minamahal. Nang siya'y dumalo sa gawain, meron pala siyang karamdaman. Barang. Yung kulam. Mga minamahal. Nang siya'y dumalo, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Mga minamahal, kinabukasan, lumabas sa kanyang tiyan, hindi baby. Kung hindi pugita, napakaraming itlog. Oh, just imagine, ilang kilong pugita ang lumabas. Kung hindi siya nakasumpong sa mabait na Diyos, mamamatay siya. Pero ang Diyos nandito sa ating banal na gawain, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. So mga hanggang ngayon buhay. Ilang dekada na hanggang ngayon buhay. Kung wala ang Diyos, mga minamahal, hindi totoo ang Diyos natin pinaglilingkuran dito. Sino ang magpapagaling sa Kanya? Amen. Isa na rin doon, mga minamahal, yung kanyang, meron ding parang din, lumabas naman, yung kanyang kalaking kahabang, mga minamahal na alupihan, yung maraming paa, tsaka yung ganong kataba. Sinuka niya, mga kapatid. Mga minamahal, nagpapasalamat sila sa Diyos. Merong Jesus Miracle Crusade. Merong totoong Diyos na ating pinaglilingkuran dito. Amen. Hindi tayo hindi tayo nagbabasakali, hindi tayo naglalaro. Diyos mismo ang ating sinasamba. Diyos mismo ang ating pinaglilingkuran. Amen. Answered prayers. Pakinggan ng Diyos yung ating mga dalangin. Kahit napakabigat na problema pa yan. Sabi nga ng Biblia, come unto me. You are heavy laden and I will give you rest. Amen. Pakinggan ng Diyos yung ating dalangin. Walang imposible sa panalangin. Amen. Totoo ang Diyos nakikinig sa ating mga dalangin. Amen. At ang sabi ng Biblia, and grace, glory, and goodness
dadaloy sa buhay natin ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Another thing, sabi po ng Biblia, Isaiah chapter 37 verse 1. Pakibasa natin ang Isaiah 37 verse 1. From the book of Prophet Isaiah, chapter 37, verse 1. And it came to pass, when King Hezekiah heard it, that he rent his clothes, and covered himself with sackcloth, and went into the house of the Lord. Amen. Ay po sa aklat ni Isaiah, ang kabanata ay 37, ang talata ay 1. At nangyari nang marinig ng Haring Hezekias, ay hinapak niya ang kanyang mga suot at nagbalot ng kanyang magaspang at pumasok sa bahay ng Panginoon. Amen. Sa verse 2, tuloy po ang verse 2. At kanyang sinugo si Eliasim na katiwala sa bahay at si Sibna na kalihim at ang mga matanda na mga saserdote na may balot na kanyang magaspang kay Isaias na propeta na anak ni Amos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So in times of trouble, everybody say amen. Kung meron tayong problema, mga minamahal, napakaswerte natin. Meron Diyos tayong masusumbungan. Everybody say amen. Kung meron tayong problema, meron Diyos na ating sasabihin sa mahal na Panginoon ang lahat ng ating problema. Nung tayo wala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, napakahirap. Everybody say amen. Napakahirap nang wala kang relasyon sa Diyos. Napakahirap nang wala kang Diyos na matatawagan, ever amen. Pero sa atin, mga minamahal, tinuruan mga bata, marunong na silang magpuri, marunong na silang tumawag, manalangin sa ating mahal na Panginoon, ever amen. Nagkaroon ng matinding lindol sa dako ng Bohol. Ilang taon na nakalipas, napakalakas ng lindol sa Bohol. Mga kapatid, maraming napinsala. Meron tayong kapatiran ng kanyang bahay, nawasak, mga kapatid, sa Bohol. Pagkatapos nakalabas siya, nung bilangin niya yung kanyang anak, dahil medyo marami yung anak, kulang ng isa. Amen. Sabi, nasaan na yung isa? Hinalukay, mga minamahal, yung mga yero, mga kahoy, semento, doon sa kanilang bahay na nawasak. Pag mga minamahal, nung kanilang maabutan yung kanilang anak, nakaluhod, 4 years old, nakaluhod, nakataas yung kamay, ever amen. Amen. Yan ang pag-iingat ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Sabi ng Biblia, hindi tayo kakalimutan ng Diyos. Kung ang ina, makalimutan niyang kanyang baby na pinapasuso, mga minamahal, pwede niyang makalimutan. Pero sabi ng Biblia, hindi tayo kalilimutan ng Diyos. Amen. Kaya sabi mo ng Biblia, sa oras ng problema, meron tayong Diyos na matatawagan. Meron Diyos tayong masusumbungan. Meron kang Diyos na ipaalam mo sa Diyos ang iyong makalalagyan, mga minamahal. Amen. Sabi mo ng banal na kasulatan, refuge in times of trouble. Isaiah chapter 38 verse 20. Pakibasa natin sandali, mga minamahal. From the book of Prophet Isaiah, chapter 38, verse 20. The Lord was ready to save me. Therefore, we will sing my songs to the stringed instruments all the days of our life in the house of the Lord. Amen. Ayon po sa aklat ng Isaiah, ang kabanata ay 38, ang talata ay 20. Ang Panginoon ay handa upang iligtas ako. Kaya't aming awitin ang aming mga awit sa mga panugtog na kawad, lahat ng kaarawan ng aming buhay sa bahay ng Panginoon. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal at Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang gagawin pala natin, aawit tayo sa bahay ng Diyos habang tayo nabubuhay, mga minamahal. Kaya ibibilang tayo ng taon, 10 taon, 20 taon, 30 taon, 40 taon, 50 years. Hanggang tayo nabubuhay, tayo pupunta sa bahay ng Diyos para umawit magpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. Ito pala ang layunin ng Diyos. Bakit tayo tinawag ng Diyos? Para magbigay luwalhati sa mahal na Panginoon. We are created for His glory. Amen. We are created to worship Him. Amen. Tayo pinili, tinawag ng Diyos para ikaw ay magbigay luwalhati sa mahal na Panginoon. Binago ka ng Diyos, pinagaling yung karamdaman para luwalhatiin mo ang ating mahal na Panginoon.
para kayo magbigay pasasalamat sa Diyos habang ikay nabubuhay. Amen. Ito ang dakilang layunin ng Diyos. Bakit tayo tinawag ng mahal na Panginoon? Bakit pinili tayo ng Diyos? Hindi matatapos sa buhay natin ang kagandahang loob na ipinapakita ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, ako'y papupunta sa bahay ng Diyos. String instruments, kumpleto sa mga minamahal, sinisikap nating papurihan ng Diyos. Amen. Pinagpala na kayo rito dahil kumpleto yung instrumento. Amen. Doon sa mga probinsya, ito yung instrumento, 10. Amen. Pero sila nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. So mga minamahal, tayo po'y mapalad. Praise the Lord. Kaya tayo aawit sa bahay ng Diyos habang tayo nabubuhay. Hindi tayo magsasawang magpuri sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, Micah chapter 4 verse 2, kindly. From the book of Micah, chapter 4, verse 2. And many nations shall come and say, Come and led to go up to the mountain of the Lord, and to the house of God of Jacob, and he will teach us of his ways, and he will walk in the paths. For the law shall go forth of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Amen. Amen. Ay sa aklat ng Mikas, ang kabanata ay 4, ang talata ay 2. At maraming bansay magsisiparuot mga nagsasabi, magsiparito kayo at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon at sa bahay ng Diyos ni Jacob, at siya'y magtuturo sa atin ng kanyang mga daan at tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, a place of instruction. Amen. Ang bahay ng Diyos, ito'y lugar na upang tayo turuan. Amen. Sabi ng ating nabasa, mga and He will teach us of His ways. Tuturuan tayo ng Diyos sa kanyang mga daan. And He will walk in His paths. Amen. At tayo po mga minamahal ay lalakad sa kanyang mga landas. Kapag tayo'y tinuturuan, mga minamahal, nandito tinuturuan para tayo po'y maperpekto. Amen. Tinuturuan tayo ng Diyos para tayo maging sakdal. Amen. Tinuturuan tayo ng Diyos para tayo maggamit ng mahal na Panginoon. Tinuturuan tayo ng Diyos para mag-glorify ang Diyos sa buhay mo. Amen. Tinuturuan tayo ng Diyos para tayo matutong lumakad sa kanyang mga landas para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kapag lumalakad tayo sa lituntunin ng Diyos, nandiyan ang blessings, nandiyan yung provision ng Diyos sa buhay natin, nandiyan ang care ng mahal na Panginoon, nandiyan ang protection sa atin ng ating dakilang Diyos. Kaya mga kapatiran, mga testimonyo, mga minamahal, grabe ang kanilang patutuo. Amen. Ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa bawat isa. Bakit? Tayo po ay nasa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya ito po, magpakainit lang tayo lagi sa paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong manlulupay-pay, huwag tayong manlamig, huwag tayong magsawa. Amen. Hindi pagsawaan ang paglilingkod sa Diyos. Ako, more than 40 years na kaming workers. Pagkagising ng umaga, madaling araw, yan ang buhay namin. Mga minamahal, nitinuro ng ating beloved parents in the Lord. Nakita natin sa buhay natin ng ating beloved parents in the Lord ang perfectong halimbawa. Amen. Kaya pinagpala kayo dito sa lugar ng Calgary, sa buong Canada. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Maraming preachers pa ang gagamitin ng mahal na Panginoon dito. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Amen! Kaya napakabuti ng Diyos. Amen. Lalago ang banal na gawain sa namating mahal na Panginoon. Dahil layunin ng Diyos, pagpapalain ang kanyang gawain. Tuturuan tayo ng mahal na Panginoon dahil ayaw ng Diyos na tayo malihis. Tuturuan tayo ng malapin lumakad sa kanyang lakad sa kalandas upang tayo may tuwid, upang magagamit kayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan po ang layunin ng Diyos para ibuhos ang masaganang biyaya at pagpapala sa bawat isa. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Mga minamahal, tayo po'y magpupuri sa ating mabait na Diyos. Amen.
Habang tayo po'y maawit, mga minamahal, napakasarap mga minamahal, na unawain natin lagi ang kalooban ng Diyos. Napakasarap tayo nasa bahay ng Diyos sa araw na ito. Napakaraming tao dito sa Canada, wala sila sa bahay ng Diyos. Subalit tayo nasa presensya ng ating mahal na Panginoon. Nandito ang at katugunan sa ating mga dalangin. Praise the Lord. Tayo magpuri sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Tapang tayo maawit, bisan pa nating pasalamatan ng mabait na Diyos. Sa bawat yugto ng buhay, lagi ka nariyan. Nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Yes, amen. Hallelujah. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulas. At sa aking kalungkutan, ikaw ay darama. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang, dakilang pag-ibig, ang aking alaman. Hindi mo hinayaang mag-isa, dakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus. Mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Hallelujah. 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 Saan man ako patungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Yes, amen. Hindi Hallelujah. pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang, dakilang pag-ibig, ang aking alaman. Hindi
Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabait mo, mahal na Panginoon. Napakadakila na iyong pag-ibig. Walang Diyos na maging kagaya mo. Hallelujah. Tapat ka sa iyong pangako na hindi mo kami iwan, ipabayaan. Napakadakila na iyong pag-ibig, O Diyos. Karapat ka namin papurihan. Hallelujah. Karapat ka namin pasalamatan, O God. Walang Diyos na maging kagaya mo. Nagila iyong pag-ibig. Hallelujah. We love you so much, O God. We worship you, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. We give all the glory unto thy holy name, O God. We love you, Jesus. Hallelujah. Nagila. Nagila yung pag-ibig. Hallelujah. Hallelujah. Oh, great thou art. Hallelujah. Napakadakila na yung pag-ibig. Ulitin natin ang chorus mo, minamahal. Hallelujah. Habang nasa ating kalagitnaan, ang banal na presensya ng ating napakabait na Diyos. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Aking nagdarapal. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Thank you so much for your holy presence, O God. Purihin natin dakilang Diyos, maminamahal. Habang nasa ating kalagitnaan, ang bandamis na banal na presensya ng dakilang Diyos. Ang kabanal-banalang Diyos, maminamahal tayo magkaisang dumalangin. Hallelujah. 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 Purihin ka, mahal na Panginoon. How great thou art. Dakilan namin, Ama Diyos, sa mga kapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong matamis na presensya. Salamat sa mga prayers ng aming magulang sa iyo, God. Narito kaming lahat nagpapakumbabang loob ang inahabag. Kapatawaran sa aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Mahal na Panginoon, palakasin mo kami sa araw-araw. Patatagin mo ang pananampalataya ng bawat isa. Panghawakan mo kaming lahat, O Diyos. Hallelujah. Ikaw maglutas ng mga problema, magpagaling ng magkaramdaman. Ingatan mo sila sa araw-araw, gamitin mo silang lahat. Pagpalain mo panalagawain, O Diyos, sa buong Canada, O Diyos. Magtawag ka pa ng maraming kaluluwa, O God. Pagpalain mo po ang bawat kapatiran sa kanilang mga trabaho, pag-aaral, sa kanilang mahal sa buhay, malusog mahabang buhay, malakas na pangatawan. Ilayo mo sa karamdaman, panghawakan mo kaming lahat, bigkisin sa iyong pag-ibig. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Ipatong kamay sa ating ulo, mga minamahal. Ikasaot po natin ang mga karamdaman. Dakila namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Aming ginagamit ang iyong banal, makapangyarihang pangalan. Sama-sama namin sinasaway ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, mga karamdaman, mga problema, mga kahinan. Lumayas ka sa mga anak ng Diyos, panulapaypay. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out. Vanity, vain glory, cast out. In the name of Jesus, lahat ng uri ng karamdaman, sakit, karamdaman, lahat ng kasasakit sa katawan, lumayas ka sa mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, be blessed and be healed. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo, maminamahal. At bilang pagpasalamat sa ating mabait na Diyos, let us all stand up mo. And let us jump and shout 3 times ng malakas ng hallelujah, praise the Lord. Sige po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. At dito lang po nagtapos ang ating
pagkikinig ng salita ng Diyos at tayo pidadako po sa ating announcement. Ibigay ko po ang pagkakataon sa ating beloved Preacher Brother Mike. Amen. Praise the Lord po. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Brother Nilo Miranda. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan muli natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pinagpalang natapos na malagawain sa araw na ito. Hallelujah. Hindi po tayo mga minamahal. Pinabayaan ng mahal na Panginoon, kundi tayo sinamahan ng ating dakilang Diyos sa araw na ito. Napakabuti po ng ating mahal na Panginoon. At mga mahal, tayo dumako na po sa ating announcement. Huwag po natin kaligtaan po at kalimutan ang ating pananambahan this coming Wednesday. Mga mahal, ating midweek service, mga mahal, na ito po nag-umpisa ng alas 7 po ng gabi hanggang alas 10:30 po ng gabi, mga mahal. At ang ating Friday overnight prayer, tuwing Biyernes po, mga mahal, dito rin po sa lugar na ito po yung nag-umpisa ng alas 9 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. At ang ating Sunday service, mga mahal, so this coming Sunday is our Holy Supper po, mga mahal. Praise the Lord. At ito po mag-umpisa ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3:30 po ng hapon, mga mahal. Praise God. At patuloy po tayo ng mag-anyaya. Magdala po tayo ng mga kaluluwa dito po sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Huwag po nating ikahiya ang ating mga buhay na patutuo. Gamitin po natin ito, mga mahal, upang makapag-akay ng mga kaluluwa at madala natin dito po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kung meron din po tayo mga oras, maglaan po tayo ng pag-aayuno kahit 2 meals, mga mahal. Hallelujah. Bilang pakiisa po natin sa gawain po ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At para sa atin din po, mga mahal. At wala na pong ibang karagdagang announcement, mga mahal. So mga kapatid, after po ng ating closing prayer, manatili po tayo sa ating mga upuan at meron po tayong meeting po, mga mahal. Praise the Lord. At akin na po, mga mahal, pinagkaloob sa ating beloved Brother Rico Cortigera sa kanyang sa ating closing prayer po. Praise the Lord. Hallelujah, mga minamahal. Tayo po'y manalangin sa araw na ito sa ating pagkatapos ng ating banal na gawain. Upo ang mabanal sa pangalan mo, mahal na Panginoon, sa pawan ng panalangin po ng aming beloved Pastor Will Disader Meda. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sa natapos na yung banal na gawain ng isan. Maraming salamat po sa mga kapuring awit, sa mga pahayag po ng mga buhay na patotoo. Hallelujah. Naging karagdagan namin pananampalataya, O Diyos, sa matamis at banal na presensya na patuloy namin nadadama sa aming pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. At maraming salamat din po, mahal na Panginoon, sa nagbigay ng mga tithes and love offering. Ikaw po ang bahala magbalik nito mga ikasak ng siksik ligo ba po, mahal na Panginoon. At ang higit namin pinasasalamatan, mahal na Panginoon, yung matamis at banal na presensya, yung pakikinig po namin banal na salita, naging pagkain namin nagugutom na kaluluwa, mahal na Panginoon, at sa aming pasamantalang paghihiwalay, dakilang Diyos, ihiwalay mo ang bawat isa sa amin, ngunit yung dakilang pag-ibig ay manatili sa aming mga puso, O Diyos. Mahal na Panginoon, maraming salamat po. Hallelujah. Tumawag ka pa po ng maraming kaluluwa na maglilingkod sa iyo, Diyos. Hallelujah. At sa aming pag-uwi sa ating mga tahanan, mahal na Panginoon, ingatan mo po, paratingin mo po kami ng maluwalhati, taglay ang kalakasan na nagbubuhat sa iyo, at muli mo pong ibalik kami sa susunod na banal na gawain sa araw na Miyerkules upang dito ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming samot panalangin sa mga pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. We love you with the love of our loving God. Our Lord Jesus. Love us all. Praise the Lord. Yes, I